iba pang balita, naghain na po ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang mga tutol sa naging paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Binatikos din nila ang desisyon ni Pangulong Duterte na pabor dito. Kabaliktaran daw yon ng ipinaglaban noon ng kanyang ina. At nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Ang ina ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Soledad Duterte ang isa sa nanguna sa Yellow Friday movement sa Davao noong panahon ng martial law. Kaya sumbat ng martial law activist na si dating Bayan Muna Party List Representative Zatur Ocampo, bumaliktad daw ang Pangulo sa paninindigan ng kanyang ina. Makailang ulit na ring naikwento ni Duterte ang mga pagkilos noon ng kanyang ina sa martial law. Tulad nitong Sabado sa alumni homecoming ng San Beda Law School kung saan siya nagtapos ng abogasya. Ani Ocampo, maapektuhan ng desisyon ni Duterte ang usaping pangkapayapaan. Kasama raw kasi sa comprehensive agreement sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF ang paggalang sa human rights at ang pag-review sa mga mapanupil na kautusan noong rehimeng Marcos. Sa issue na ito, magtutuos kami rito. Atras siya o manindigan siya. Tsaka kami magpapasya. Anong gagawin sa pakikipag-ugnayan? Kanina, kasama ni Ocampo ang National Union of People's Lawyers na naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para hilingin na baliktarin ang desisyon nito sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Giit na mga petitioner, sa kanilang 55 pahinang MR, hindi maaaring sabihing moot and academic ang kanilang apela kahit nailibing na si Marcos. Sa inihain namang MR ni Albay Representative Edsel Lagman, iginiit nito na matagal na raw winave ng pamilya Marcos ang paglilibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani nang pumasok sila sa MOA kay dating Pangulong Ramos noon. Binding daw ito sa mga sumunod na presidente hanggang kay Duterte. Hindi rin daw karapat-dapat si Marcos sa libingan ng mga bayani dahil napatalsik na siya ng taong bayan noong EDSA Revolution. Sa ibang desisyon daw ng Korte Suprema, tinawag ding magnanakaw, diktador at human rights violator ang dating Pangulo. Hindi rin daw batas ang AFP regulation na pinagbasehan ng paglilibing. Labag daw ito sa RA 289 na bumuo sa mga National Pantheon at RA 10368 na kumilala sa kabayanihan ng mga biktima ng martial law na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang Malacanang sinabi namang malinaw ang naging desisyon ng korte. Karapatan daw ni Numan ang maghain ng MR. Lia Manyalak del Castillo, nakatuto, 24 oras.